Aries, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titingnan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong fourth quarter ng 2024, October, November, December. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Aries. Last quarter, 2024. Conflict? Oy, mukhang meron ditong conflict of interest or maaring you might feel conflicted sa isang decision making na gagawin mo. Hindi ka makapili, no? Kung ano alin ang pipiliin mo, sino ang pipiliin mo. So just take what resonates. Yung iba naman, pwedeng konflikto sa isang tao na meron kayong hindi pagkakaunawaan. Meron kayong kanya-kanya ng tatahakin na magkaiba kayo na ng landas na tatahakin. Na minsan, kayo'y naging magkasundo, tapos ngayon, you are drifting apart because meron na kayong mga gustong i-pursue sa buhay na para sa inyo lang. Pwedeng creative endeavors yung iba sa inyo. You are going to be more creative ngayong last quarter ng 2024. Yung iba sa inyo, i-apply nyo yan sa inyong trabaho, sa inyong career, sa business ninyo. And this will create more opportunities para sa inyo. Yung iba sa inyo, you are healing your past, your trauma. Maaring meron din kayong kakayanan na mag-heal ng ibang tao, no? So, yung mga healers, pwedeng sa medical na aspeto. Let's say, mga doctors, nurses, therapist, and yung iba naman sa spiritual, no? Pwedeng kayo ay merong gifts, talents, skill set pagdating sa healing, spiritual healing. Okay, let's see what else. So, maaaring yan yung i-explore nyo ngayong last quarter ng 2024. Let's see, ano pa. Four of Wands. Stability in your finances, in your career, in your home life. Yung iba pwedeng kayo ay bibili ng bahay or magre-relocate sa mas malaking bahay or a place na manifest mo for a long time na, no? A place na peaceful. Yung iba sa inyo gusto ng farm living. Meron din rito, I see kasalan. Meron ditong event, kasalan. So pwedeng ikaw ikakasal, kamag-anak mo, malapit sa buhay mo, no? Mahal sa buhay. You also have the Three of Wands. Wow. Meron ka talagang i-explore na iba mo pang talents, abilities na pwedeng hindi mo to pinagtutuunan ng pansin ng mga nakaraan. Ngayon, may nag-open opportunity sa'yo and you want to try it. Gusto mo na, baka dito talaga ako. Yung iba sa inyo pwedeng pag-abroad to, pagtatrabaho sa mas malayong lugar, or yung tipong you are, parang umaalis ka sa comfort zone mo. Mas nag-e-explore ka. Kaya siguro yung iba sa inyo conflicted yung energy niyo kasi nisip nyo na, tutuloy ko ba to? Susubukan ko ba to? So now is the time to explore your other opportunities. You have the Four of Cups. Four of Cups, sometimes kasi we tend to parang look for greener grass. Oo, na kung saan mas mapapaunlad ka. Para kasi iniisip mo na, siguro pag sinubukan ko to, dito ako magiging successful kasi si ganito nga, ginawa niya yun, naging successful siya. Yes, may possibility, pero lagi mo ring isipin na maaring hindi yun mag-work para sa'yo dahil meron pang ibang path, no? May iba pang landas na talagang para sa'yo. Kumbaga, kung okay talaga sa'yo yun, gusto mo talaga yun, by heart, na passion mo talaga yun, wala namang problema na subukan natin yung ginawa rin ng iba, 'di ba?
But kung gagayahin mo lang siya for the reason na gusto mo lang may patunayan sa sarili mo pero hindi mo naman talaga yun passion, eh pwede kasi siyang panandalian lang. Okay? You have the Seven of Cups. O gulong-gulo ang iba sa inyo dahil hindi nyo alam kung alin dito sa mga options nyo, sa mga pagpipilian nyo, sa mga opportunities na to yung ipupurso ninyo. Oo. Let's say, for example, gusto mo maging TikTok affiliate, no? So, syempre, marami na ngayong TikTok affiliates, pero marami pa rin ang nagiging very successful sa career na yan, no? Sa source of income na yan. Ang tanong dito is kung anong niche yung yung i-explore mo sa pagiging TikTok affiliate. Sa beauty ba? Sa health ba? Sa mga technology, appliances, things like that. Kasi yung iba may mga forte sila or parang niche na doon sila magaling mag-promote. Mm-mm. So, for some of you, maraming opportunities around you, but the question is, saan ka mas nagre-resonate? Doon ba sa sa passion mo talaga, pero hindi ka sigurado kung ito ba'y magiging successful, or gagayahin mo yung tinatawag nilang proven and tested, pero hindi ka sigurado kung yun talaga yung passion mo. So I suggest you follow your heart, you follow your passion. Mm-mm. Kung saan ka sa tingin mo mas mapapabuti. And pag mga ganito kasi na major decision, humingi kayo ng signs, no? Oo, sa universe kay God, na i-lead ka dun sa path na talagang dun ka mas magiging successful at mas magagamit mo yung abilities mo. Oh my God, Aries, just do it daw. Oh. Procrastination will not bring any success. So I think itong Seven of Cups energy, ano rin to parang procrastination din kasi hindi ka makapili eh. So, this is the best time to put your plans into action. Just do it. Gawin mo na lang daw. Kasi yung iba, maraming dahilan. Eh, kasi ganito, baka ganito yung mangyari. Eh, kailan ka makakapagsimula, di ba? Judgment. I feel like you are transforming. May nagbabago sa ugali mo, sa mindset mo. This is for the better, no? Anything na hindi na nakakatulong sa pag-unlad mo, sa career mo, sa business mo, ili-let go mo na yan and you are going to focus more on changing for the better, transforming your situation. Sa love life naman, let's see. Financial issues. So, maaring may financial issue sa family, sa relationship. Pwedeng yung person mo nagkakaroon ng financial problem. So, syempre, may involved ka rin dyan na kailangan mong tulungan. You have Apprentice of Wands. Oh, so maaring meron kayong i-explore na bagong, let's say, if meron kang karelasyon ngayon, meron kayong mga gustong subukang negosyo or business partnership, you have to, pag-isipan nyo munang maigi. Okay? Kasi pwedeng, lang yan, bugso ng damdamin or parang, parang, ang tawag doon, na nadala ka sa emosyon mo. Oo, nadala ka sa hype. So, minsan kasi pag, gusto lang natin sumunod sa uso, hindi siya pang matagalan kasi para siyang trend lang na, nawawala. Oo. So, swords and scales. So, yung iba sa inyo kung meron kayong court cases or anything na inaasikaso sa mga government offices. Ayan, yan din yung aayusin nyo ngayon. Merong decision making dito na gagawin. So, kung may court cases, merong resulta na lalabas. You are also, I think, mas lalo mong kinikilala yung sarili mo ngayon. You are opening up your emotions to other people, lalo na kung ito yung pinagkakatiwalaan mo. Mas nagiging malakas din yung instinct mo, yung intuition mo. So, gamitin mo yan sa decision making kasi makakatulong talaga yan for you. So, you have bonfire. So, this is passion. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mas magiging passionate kayo ngayon.
Kung ano man yung dati yung mindset na hindi nag-work para sa inyo, ngayon binabago nyo na yan for the better. You're also going to be more open to connections, network, mas marami kang friends. Oo. And then, may peace offering. Baka merong makikipag-ayos sa inyo, makikipagbate, make amends. Step forward now and sing your song. There is power in finding your voice. Yes. Hahanapin mo talaga kung saan ka in alignment, saan in alignment yung iyong talents, yung skill set mo. The time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. O, 'di ba? Sabi na sa inyo, Aries, merong change. Things are not what they seem. You are only trapped by your illusion. What freedom do you seek? So you are going to seek freedom, kalayaan na magbibigay sa'yo ng fulfillment. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.